Chair, hawak mo ang beat. Talaga to. Hawak ko ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo naman ang beat eh. Di ba? Kaya, At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. sino ang humahawak ng beat? Oh, sino ba talaga ang totoong humawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Kung magulo ang daan, hindi tayo bibitiw. Sa luha at sa galit, may puso pang aawit. Bumangon ka ba? Yes, some members lang. Can you cite a few? Si Congresswoman De Lima, Congressman Jokno, among others. Bakit si Luistro wala? Si Congresswoman Luis Roy is also included. Oo, siyempre, favorite namin yun eh. Si Congresswoman Luistro talaga. Siya ang due process queen. Kaya yung sinasabi ko lagi eh, na hindi natututo itong House Committee at si Congresswoman Luistro. Kasi sa first na impeachment ruling ng Supreme Court, ay due process din ang focus ng decision na yun, yung lack of due process. Kaya ito na naman, si Congresswoman Luistro, na kung ano-ano ang pinagsasabi na, nag-object na po dito ang mga ilang congressman eh, na bakit sinasabi na para dagdagan ang mga dokumento na ipapasok sa records na ipapadala sa Senado. Kasi po, sinabi nga ni retired Justice Ascuna, Supreme Court Justice, na hindi dapat dinadagdagan ang complaint. Kung ano ang sinabit doon, yun na po yun ang dapat sinusuri nila. So, hindi po nagkulang ang ilang congressman sa pag-object nitong pagsasabina ng committee ni Congresswoman Luistro, pagsabina ng mga kung ano-anong dokumento na idadagdag nila, kagaya nung affidavit at supplemental affidavit ni Madriaga. Dinagdag din nila ang affidavit ni Trillanes. Kung kaya, pag in-admit nila kasi yun, di kahit ano, pwede nila i-admit. Pati ho menu ng binagoongang baboy dyan, baka pwede nyo nang i-admit. Ano bang ginagamit na rules of court dyan sa Justice Committee? At kung ano lang ang gusto nila, yun, whatever they can think of to make matters worse for the Vice President, which is precisely why I am saying that again, they are tinkering with the constitutional requirement of due process. And then when the Vice President went up again to the Supreme Court to question this impeachment proceeding, sasabihin nila, ba't ka natatakot kung wala kang tinatago? Kayo naman, parang naman kayong hindi abogado dyan. Kung ano lang gusto nyo, gagawin nyo, sige, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat para maakyat nyo na yan sa Senado. Anyway, Chair, hawak mo ang beat. Talaga to. Hawak ko ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo naman ang beat eh. Di ba? Kaya, todo mo na. Sinasabi ni Congressman Paulo Marcoleta, buksan nyo na yung kahon na yan. Buksan mo na ang kahon para malaman na natin talaga kung ano ba talaga ang laman yan. Dahil alam naman ninyo, ang BIR ay ayaw nga magbukas ng kahon. Dahil, that is, the BIR believes that it will violate the bank secrecy law. Or, ba't ayaw niyo buksan? Natatakish ba kayo? Di ba? Bakit takot kayo? Dapat buksan nyo kung hindi kayo natatakot na tama yung ginagawa nyo. Magama talaga na binabatikos natin sila eh. Kasi pag walang batikos, talagang akala ng mga ito sila ng pinakamagaling eh. Ito yung boto. Kanina, attorneys, 6 votes, yes, buksan ang kahon. 38 votes, wag buksan ang kahon. At walang nag-abstain. Sino po ba yung 6 na buksan daw ang kahon? Sigurado ako, negative dyan ang boto ni Congressman Garbin, Congressman Jennifer, Congressman Rufus Rodriguez. Yung mga Mindanao kaya na congressman dyan, marami dyan sa negative. The boat is sinking. The boat is sinking. Yan na po ngayon ang nangyayari. Kaya tingnan po ninyo. Kung hindi ba yan the boat is sinking, bakit 38 votes yan ang no? Huwag buksan ang kahon. Actually, Yung personal mo na liability dyan, pag hinabla ka sa criminal action dahil naglabag ka ng batas. But syempre, alam niyo naman mga kababayan, hindi naman gagawin yun ni Congresswoman Luistro at ng itong mga kasamahan niya dyan kung walang baton. Ha? Sino ang humahawak ng beat? Sino ba talaga ang totoong humahawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ang humahawak talaga ng baton ay ang majority leader, no other than Congressman Sandro Marcos. He's the one who is really holding the baton. And you know, it doesn't look well for his father. Before, meron silang scapegoat, si Martin. Pero ngayon, when Sandro Marcos
does something, he is practically doing it for the benefit of his father, the president. Yun ang disadvantage niya. Kaya, yung caution should really apply and should be thought of by Majority Leader Sandro Marcos. That word, caution. Because he has more to lose in this impeachment game. After all, it's very hard to win because in the Senate, they need 16 votes. Hindi ba, Attorney? Oh, and now they only have 14 because there are 15 of them in the majority. And J.V. Ejercito told me weeks ago that he's not in favor of that impeachment because ang dami-daming trabaho pero na dapat nilang unahin. So, curious lang ako dyan kung sa 6 votes na yan in the affirmative, si Chel Jokno kaya nag-yes dyan? Kasi dati siyang dean ng College of Law ng LaSalle Taft. Diba? Yung mga abogado dyan, siguro si Ridon, si Terry Ridon, siguro nag-yes. Kasi kampong-kampo siya ni Chairman Luistro Chair Luistro. Gusto ko lang malaman, kaya ifa-flash natin, no, ang mga bumoto ng yes at bumoto ng no. At saka, caution. Do not forget the word caution. You know? Ayan na, affirmative. Bumoto na buksan ang beat. Buksan ang beat. Congressman De Lima, Congressman Asidre, Congressman Tinio, party list. Congressman Co, party list. Congressman Ilago, party list. Congressman Defensor ng Iloilo. Yan po ang status ngayon ng box na yan. At na-suspend ang impeachment proceedings dahil dyan sa motion na i-suspend at binagbotohan nila. So, I suppose mag-continue yan. Pero, so, there is no impeachment complaints yet. There is no articles of impeachment yet filed in the Senate. Meaning, the word impeachment there, as an exception to the bank secrecy law, does not apply. Yun ang argument nyo, di ba? Yes, dapat sa Senate lang yun. Yes. So, it's the Senate, mga kaibigan, ang misto lang magiging korte nito. Hindi ba? At ang Senate President, S.P. Soto, siya ang magiging parang Chief Justice doon. No? So, magro-rule din siya sa procedure, ganyan. I'm sure he will be assisted by his lawyers because, well, he is not a lawyer, no? And therefore, he is not, he has not really practiced the rules of court. So, at sinasabi naman ni S.P. Soto na interviewed him, personally, sabi niya, ayoko na sana ng impeachment dahil napakaraming problema. Pero kung yan po ay iakyat sa amin, ay gagawin ko naman po ang katungkulan ko. Kaya yan niya, sabi niya na mag-prepare na lang tayo. Kaya dagdagan niya na naman ang problema ng Senado na ang dami pong trabaho. Nasaan na po yun? Yung bill na dapat isuspend ang excise tax na collection at VAT collection doon sa ating gasolina at crudo o diesel. Nasaan na po yun? Dahil kailangan na po may pasa yun ng Senado. Nasaan na po yung bill na bawasan po ang VAT? Lalo na ngayon may krisis, di ba? Meron din po yung counterpart sa Senado o meron ba? Di ba? So, ay ibig sabihin, wag po kayong umiwas sa totoong trabaho. Do not avoid the real work. Ito lahat ng impeachment na ito, distraction ito Para makalimutan na namin yung mga maleta-maleta. Para ano? Tayo ngayon, ipakukulong na ni Ombudsman Remulla si Martin Romualdez. At, nako, isama pa si Chis Escudero. Mga kababayan, ang ating problema sa bansa ay hindi naman po masusolve ng impeachment. Hindi po ba? Yeah. Kaya po, para sa akin, this is all a waste of time and taxpayers' money because the real work is gutom na po ang mga Pilipino. Ito po ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating BBM at ng ating Kongreso. Bumangon ka, bayan ko, maririnig ka pa rin. Bumangon ka,